Excited na ako sa makalawa para sa magiging fitting ko dun sa Divisoria. Sana magandang bagsak ng tela. Bagay sa yung puti. Pero mas bagay ka sa akin. Loko ka talaga, Tommy. Bakit hindi? Bagay naman tayo ah. Charot. Oy, Tommy, asing ka na ba? Ang weird ng sinasabi mo eh. Sinasabi ko lang. Mas bagay sana kung tayong dalawa ang magsusuot ng pangkasal. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo na bang magselos sa ex ng mga partner niyo? Paano kung sa kasal niyo ay bigla na lang bumisita ang ex ng mapapangasawa mo? Tatanggapin mo ba siya o itataboy mo na lang? Tsaka sino na rito ang nagkaroon ng mga hindi magandang experience sa kasalang dinaluhan niyo noon? Comment niyo naman at gusto ko rin mabasa ang mga karanasan niyo. Good day, Miss Amy, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating channel. Ako nga po pala si Irene, hindi ko tunay na pangalan. 28 years old. Isa po akong bride-to-be noon na nangarap lang naman ng isang perpektong beach wedding. Pero hindi ko inakala na ang pangarap na yon mauuwi sa isang trahedyang habang buhay kong dadalhin. Nangyari po ito noong nagdesisyon kaming magpakasal na noon ng fiancé kong si Jared sa probinsya. Masaya sana kami, excited sa future. Hindi ko nga lang akalain na ang nakaraan pa pala ng fiancé ko ang mismong hahadlang para matuloy ito. Para mas maintindihan niyo kung bakit humantong sa ganito ang lahat, kailangan ko munang ikwento ang simula. 10 taon na ang nakalilipas. Love? Okay ka lang ba dyan sa loob? Sandali lang, Jared. Ang sikip ng zipper eh. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-diet eh. Hindi naman ako nagda-diet. Aba ha? Huwag mo nga akong asarin. Eh baka masira ako to. Mamayaran ko yan, kahit masira mo pa. Nakaupo si Jared sa waiting area ng isang bridal shop sa Divisoria. Kahit mainit at mataas ang pila, hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya. Ito ang araw na isusukat ng kanyang future wife ang gown na isusot nito sa kanilang kasal. Para kay Jared, bawat segundo ng paghihintay niya ay sulit para sa babaeng pinakamamahal niya. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang kortina. Oh, ayan. Ano sa tingin mo? Wow! Pangit ba? Masyado bang simple? Hindi. Mukha kang anghel, love. Sus! Nambobola ka na naman dyan eh. Dahan-dahang lumapit si Jared kay Letty. Suot ng dalaga ang isang simpleng white gown na may lace sa balikat. Walang masyadong kumikinang na bato. Pero dahil sa natural na ganda ni Letty, nagmumukha itong mamahalin. Banat na banat ang tela sa hubog ng katawan ng babae na lalong nagpatingkad sa kaseksihan nito. Kahit pa balot na balot ang estilo ng gown niya. Hinawakan ni Jared ang kamay ng nobya at tinitigan ito sa mata. Seryoso ako. Bagay na bagay sa'yo. Napaka-elegante mong tingnan. Ang ganda-ganda mo. Mura lang to, Jared. Hindi designer. Kaya wag mo akong bulahin dyan. Wala sa presyo yan. Nasa nagsusuot. Talaga, hindi ako mukhang suman. Prinsesang nakikita ko, hindi suman. Napangiti si Letty at yumakap ng mahigpit kay Jared. Mula noon, hindi nagbago ang pagtingin ni Jared sa kanya. Ito pa rin ang lalaking lagi nagpaparamdam sa kanya na siya ang pinakamaganda sa lahat. Baka lang gaming kayo niyan. Bro, akala ko hindi ka na darating. Pwede ba naman yun? Best man here. Traffic ba, Tommy? Pawis na pawis ka. Ah?
Oo eh. Coding kasi ako, kaya nag-commute. Dumating si Tommy, ang pinsan at itinuturing ding pinakamatalik na kaibigan ni Jared. Hingal na hingal ito at medyo magulo ang buhok. Lumapit ito sa dalawa para bumeso. Pero bago pa man dumapo ang pisngi niya sa pisngi ni Letty, pasimpleng gumala ang tingin niya sa dibdib at balakang ng dalaga. Mabilis lang yon, pero malalim ang diin ng tingin. Buti umabot ka. Tara, pasukat na rin tayo. Wow, Letty. Sexy natin ha. Sira, basikip lang talaga to. Bagay sa'yo. Litaw na litaw ang curves mo. Uy, mata mo ha. Akin lang yan. Nagtawanan ang magpinsan, pero may bahagyang pamumula sa mukha ni Letty. Hindi niya alam kung compliment ba yung sinabi ni Tommy o may halong mali siya. Mabilis na binawi ni Tommy ang tingin at tinapik sa balikat si Jared para alisin ang tensyon. Ito naman. Siloso agad. Compliments lang. Magpapalit na muna ako ng damit. Sige love, hintayin ka namin dito. Bilisan mo, Letty. Gutom na ako. Opo boss, sandali na lang to. Sinundan ni Tommy ng tingin si Letty habang naglalakad ito pabalik ng fitting room. Nang masiguro nakatalikod na si Jared at abala sa cellphone, dahan-dahang napakagatlabi si Tommy. Ang kanilang masayahing mukha, napalitan ng isang madilim na ekspresyon habang nakatitig sa gumagalaw na balakang ng dalaga. Bro, tanda mo ba nung college tayo? Alin doon? Yung thesis defense? Oo, yung ako yung bumagsak. Ikaw pumasa. Tagal na nun. Nakagraduate ka naman ah. Oo, pero delayed ng 2 taon. Gabi na at nasa apartment ni Jared ang dalawa habang hinihintay si Letty na nasa kwarto at nagpapahinga. Nagkayayaan silang uminom bilang bachelor's night na simple lang. Pero habang tumatagal at dumadami ang bote ng beer, nagiging seryosong usapan. Lumalabas ang mga hinanakit ni Tommy kay Jared na matagal niya nang kinikimkim. Ang mahalaga, engineer ka na rin ngayon. Engineer nga. Wala namang trabaho. Makakahanap ka rin. Tutulungan kita. Alam mo kung anong sabi ni Mama kagabi? Ano na naman ang sinabi ni Tita? Bakit daw hindi ako gumaya sa'yo? Natahimik si Jared. Alam niyang sensitive topic kay Tommy ang pamilya. Bata pa lang sila, laging si Jared ang standard ng angkan. Si Jared na matalino, si Jared na mabait, si Jared na successful. Habang si Tommy ay laging nakikita ang kulang o pasaway. Laging sinasabi ng mga tito at tita nila, buti pa si Jared. Habang si Tommy, nakayuko lang sa gilid. Naku, hayaan mo na sila. Iba naman ang timeline mo eh. Nakakasawa rin kasi bro. Huwag mo na lang isipin. Laging ikaw ang bida. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tumawa ng mapakla si Tommy at lumagok ng beer. Tinitigan niya si Jared, ang pinsan niyang laging nasa itaas. Sa mga mata ni Tommy, hindi lang ito inggit sa trabaho. Inggit ito sa pagkatao. Gusto niyang maramdaman kung paano maging isang Jared kahit isang araw lang. Gusto niyang maramdaman na siya naman ang panalo. Tuloy na ba yung pagpapatayo ng bahay ninyo? Oh, next month. Simula na ng construction. Mansyon na yan eh. Para komportable kami ni Letty. Pati kay Letty, ikaw pa rin ang nanalo. Napatingin si Jared kay Tommy. May kakaibang tono sa boses nito. Hindi masaya, hindi rin galit, kundi parang nanghihinayang. Siyempre, love of the life ko yun eh. E di jackpot ka na pala. Sobrang jackpot. Mabait na, maganda pa. At conservative. Virgin pa ka mo yung girlfriend mo, di ba? Oo nga, paulit-ulit tayo bro. Di ka maniniwala pero totoo. Sayang naman ang ganda niya kung ganun. Anong sayang? Nire-respeto ko yun uy. Sa bagay,
Mas masarap talaga kapag sealed pa. Umayos ka nga sa sinasabi mo, bro. Joke lang. Ito naman di mabiro. Napansin ni Tommy na napikon si Jared kaya mabilis siyang bumawi ng tawa. Tinaas niya ang bote ng beer bilang peace offering. Pero sa isip-isip niya, ang sayang na tinutukoy niya ay hindi ang paghihintay ni Jared, kundi ang katotohanan kay Jared mapupunta ang ganoong premyo at hindi sa kanya. Ini-imagine niya kung paano hawakan si Letty, kung paano ito angkinin. Bagay na hindi niya magawa dahil siya si Tommy at hindi siya si Jared. Gabi na at bumibiyahe sila pauwi. Malakas ang ulan kaya mabagal ang takbo ni Jared. Nakafocus ang mata sa kalsada. Si Letty ay mahimbing na natutulog sa backseat, balot na balot ng jacket dahil sa lamig ng aircon. Si Tommy naman ay nasa passenger seat, hindi mapakali ang mga mata sa rear view mirror. Pinapanood niya ang paghinga ng dalaga, ang pag-angat at pagbaba ng dibdib nito. Tulog na ba si Letty? Oo, bagsak na bagsak. Pagod eh. Kawawa naman. Dami nating nilakad. Ang ganda niya pa rin matulog Sinabi mo pa. Swerte ko talaga. Oo nga eh. At teka, parang bigla akong nauuhaw. May tubig ka ba dyan, pre? Nasa bagatan ni Letty. Abutin mo na. Sige, ako na kukuha. Okay, please, makisuyo. Oh, sure. Dahan-dahan, baka magising si Letty. Dahan-dahang inabot ni Tommy ang bag sa paanan ni Letty. Pero hindi tubig ang pakay niya. Sa dilim ng kotse, sadya niyang idinikit ang likod ng palad niya sa hita ni Letty na natutulog. Mainit ang balat ng dalaga. Bahagyang gumalaw si Letty sa pagkakadikit. Umungol ng mahina pero hindi nagising. Ang ginis. May sinasabi ka, bro? Ha? Wala. Sabi ko, ang lamig ng tubig. Oo. Galing sa cooler yan eh. Nakuha ko na. Mabilis na bumalik si Tommy sa pwesto niya, hawak ang bote ng tubig. Nanginginig ang kamay niya habang iniinom ito. Hindi sa lamig, kundi sa excitement. Ang dampi na yon ay parang kuryenteng gumising sa matinding pagnanasa niya. Sumulap siya ulit sa rearview mirror. Nakatingin sa natutulog na si Letty. Alam niyang mali. Alam niyang napakasamang iniisip niya. Pero sa sandaling yun, wala na siyang pakialam. Gusto niya si Letty. At gagawin niya ang lahat para makuha ito. Ang buong akala ni Jared ay magtutuloy-tuloy na ang masayang buhay nila ni Letty, ang babaeng mahal niya. Pero nagkakamali siya. 1 linggo na lang bago ang kasal noon, pero 5 buwan ang nakakaraan, buhat nang bigla nilang mawala si Letty. Naglaho siya na parang bula. Dapat ay nasa final fitting na sila ng damit. Dapat ay namimili na sila ng bulaklak. Pero sa halip na wedding march, sirena ng pulis ang halos araw-araw na nilang naririnig. Buhat nang maglaho si Letty. Pumunta lang si Letty sa bayan noon para bumili ng sandals. Simpleng lakad. Pero lumipas ang tanghali, dumating ang gabi, hanggang sa sumikat ulit ang araw, walang Letting bumalik. Nagsimula ang panic. Naging search party ang dapat sana'y wedding preparation. Manong, may nakita po ba kayong babae? Ganito po ang itsura. Mahabang buhok, maputi. Tulungan niyo po ako, baka nakita niyo po siya. Parang awa niyo na. Sabihin niyo sa akin kung nakita niyo siya. Bro, tama na yan. Kanina pa tayo ikot ng ikot. Hindi pwedeng tumigil, Tommy. 2 araw nang nawawala si Letty. Magkakasakit ka ng lagay na yan eh. Halos wala ka ng tulog at kain. Bro, galing na tayo sa ospital, sa morgue, sa police stations. Wala nga, di ba? Nasaan siya? Hindi naman pwedeng naglaho lang siyang parang bula. Baka umalis talaga siya ng kusa. Tumakas. Ano? Isipin mo, bro. Baka na cold feet. Baka natakot sa kasal. Mahal ako ni Letty. Hindi niya gagawin yun. Sure ka ba?
hindi nga natin alam kung saan siya nakarating nung nawawala siya eh. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya o kung sino ang kasama niya. Sa gitna ng init ng araw, parang binuhusan ng malamig na tubig si Jared. Ang pagod niya ay hinaluan ng inis sa sinabi ni Tommy. Pero si Tommy, kalmado lang. Kunwaring concerned friend na nagpapaka-realistic, pero sa totoo lang, siya ang nagtatanim ng unang binhi ng pagdududa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tulungan mo na lang ako, pwede ba? Tinutulungan kita bro. Ayoko lang na umasa ka sa wala. Hindi wala si Letty, Tommy. Buhay pa siya. Nararamdaman ko. Bro, Please, tulungan mo na lang ako. Tinalikuran ni Jared si Tommy at nagpatuloy sa pagdidikit ng flyers. Pero sa bawat hakbang niya, sumasagi sa isip niyang sinabi ng kaibigan. Iniwan ba talaga ako? Niloko ba niya ako? Yun ang mga tanong na tumatakbo sa isip ni Jared. Ang kaninang buong-buong tiwala ngayon ay may lamat na. Bakit hindi ka tumatawag, Letty? bro, kumain ka na muna. Ang tagal nang walang laman ang tiyan mo. Bihira ka lang ng kumain. Magmula nang mawala si Letty. Ang payat mo na. Gusto mo bang matuluyan ka? Wala akong gana. Paano pag natuluyan kasal nyo? Ang pangit mo na bro. Yun ay kung matutuloy pa ha. Kaya kumain ka naman. Pwede ba? Kung wala kang sasabihin maganda, umuwi ka na lang. Concerned lang ako. Pero kung hindi na siya bumalik, Nagsigawan sila. Ito ang unang beses na nag-away ang mag-best friend ng ganong kalala. Pero bago pa makasagot si Tommy, biglang nag-ingay ang mga aso sa labas. Hindi lang tahol, kundi alulong. Nakakaparindig balahibo. Ano yun? Bakit tumatahol yung mga aso? Baka may napadaan lang na pusa. Huwag mo nang intindihin yun. Hindi. Iba yung tahol nila. Baka may tao sa labas. Okay, sige. Tara, tignan natin sa labas. Saglit lang. Kukuha lang ako ng payong. Ang lakas pa naman ng ulan. Sunod ka na lang. Mauna na ako. Sino yan? Tumakbo si Jared palabas ng bahay kahit malakas ang ulan. Sumunod si Tommy. May dalang payong pero mabagal ang lakad. Pagbukas ni Jared ng main door, nanlaki ang mga mata niya. Sa may gate, sa gitna ng dilim at ulan, may aninong nakatayo. Walang sumagot. Dahan-dahang lumapit ang anino. Napakabagal ng lakad. Parang hirap na hirap itong ihakbang ang mga paa. Nang tamaan ito ng ilaw mula sa poste, napaluhod si Jared sa putikan. Si Letty yun. Pero hindi ito ang Letty na kilala niya. Wala itong sapin sa paa. Ang suot niyang puting bestida na binili nila noong nakaraan ay kulay putik na at kulay dugo. Duguan ang laylay ng palda niya. Gulo-gulo ang buhok na parang pugad ng ibon. At ang mga mata niya, wala ng buhay. Nakadilat pero walang tinitingnan. Letty? Diyos ko po. Love! Anong nangyari? Magsalita ka, Letty! Tommy, ihanda mong kotse. Dadalhin natin siya sa ospital. Buhay siya. Bro, bilis! Hindi nagsalita si Letty. Nanginginig lang ito sa lamig at takot. Ang itsura niya ay manikang nasira at itinapon sa basurahan. Binuhat siya ni Jared at naramdaman ni Jared ang lagkit ng dugo sa mga hita ng dalaga. Sa sigaw ni Jared natauhan si Tommy. Pero sa mga mata niya, hindi pag-aalala ang makikita kundi takot. Ang tagal naman ng doktor! Bakit walang lumalabas? Kumalma ka lang bro. Nasa ER na siya. Paano ako kakalma? Nakita mo yung dugo, Tommy! Ang daming dugo! Antayin na lang natin ang doktor bro. Ano yun? Paano kung minalahiya na siya ng iba? Paano kung pinaboy siya? Huwag kang mag-isip ng ganyan.
Papatayin ko kung sino man gumawa sa kanya nito. Papatayin ko! Paano kung siya siyang sumama sa iba? Ano? Wala. Ang sa akin lang, 5 buwan siyang nawala. So ano? Kasalanan pa niya? Hindi sa ganun, bro. Pero kilala mo ba talaga si Letty? Sure ka na ba talagang faithful si Letty? Paano kung may tinatago pala siya sa'yo? Baka yung pagiging conservative niya, palabas lang. Hindi ka naman totally sure, di ba, bro? Punyeta naman, Tommy! Nasa loob na nga yung tao! Ganyan pang iniisip mo? Galit na galit si Jared. Pero dahil sa pagod at stress, mahina ang depensa ng utak niya. Kahit ayaw niyang maniwala, pumapasok sa isip niya ang mga pambubuyo na binubulong ni Tommy. Bumukas ang pinto ng emergency room, lumabas ang doktor na may suot na surgical gown na may bahid pa ng dugo. Agad na tumakbo si Jared palapit. Kinausap sila ng doktor ng masinsinan. Noong una, nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang ligtas ang buhay ni Letty. Pero sumunod ang masamang balita na nagpaguho sa mundo niya. Pinaliwanag ng doktor na ang matinding pagdurugo ni Letty ay dahil sa incomplete abortion o pagkalaglag ng bata. At base sa laki ng matres, nasa 3 o 4 na buwan na ang ipinagbubuntis nito. Iniwan sila ng doktor na parehong tulala at natitigilan. Paano nangyari yun? 4 na buwan na yung bata? Paano siya mabubuntis? Wala pa namang nangyayari sa amin. Mukhang tama ang hinala ko. Baka nga may sinamahan siyang iba, bro. Hindi. Hindi pwede! Posible ang sinasabi ko, Jared. Kaya pwede ba? Hayaan mo na si Letty. Imposible yun, bro! Mahal ako ni Letty! Ang awa na nararamdaman niya kanina unti-unting napapalitan ng galit. Ang takot na naramdaman niya kanina napapalitan ng pakiramdam na trinaydor siya. Niloko niya ako? Bro, sabi ko sa'yo eh, hindi ka sigurado sa GF mo. Akala ko, ako lang. Akala ko naghihintay kami pareho. Yun pala nagpapabuntis siya sa iba. Tana bro, huwag kang mag-alala. Uhupa din yan. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na si Letty. Marami pang iba dyan. Ang sakit, Tommy. Ang sakit-sakit. Yan mo na. Di siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Humagulhol si Jared sa balikat ni Tommy. Yakap-yakap naman siya nito. Inaalo siya sa sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Habang umiiyak si Jared, nakatingin si Tommy sa pinto ng ER. Seryoso ang mukha niya. Pero sa loob ng mga mata niya, wala ni katiting na awa. May malalim siyang isipin at kailangan niyang masolusyonan agad ito. Inilipat si Letty sa recovery room. Mahimbing ang tulog niya dahil sa sedative. Pero gising na gising ang diwa ni Jared. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng babaeng mahal niya. Ang babaeng akala niya ay mahal din siya. Ang kamay na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay parang isang punyal na tumatarak sa dibdib niya. Gulong-gulo ang isip ni Jared. Gusto niyang magalit. Pero tuwing nakikita niyang maputlang mukha ni Letty, nangingibabaw pa rin ang awa. Nasa likod naman si Tommy. Sino siya, Letty? Bakit mo nagawa to? Bro, baka kailangan mo munang lumabas. Magpahangin ka muna. Hindi. Hihintayin ko siyang magising. Gusto kong marinig mula sa kanya ang totoo. Paano kung masaktan ka lang sa sasabihin niya? Kahit masakit, tatanggapin ko. Basta umamin lang siya. Biglang gumalaw ang daliri ni Letty. Bumilis ang tunog ng heart monitor.
Dahan-dahang iminulat ni Letty ang kanyang mga mata. Pagod at takot at puno ng lito. Nang makita niya si Jared, agad na namuo ang luha sa mga mata niya. Letty! Gising ka na! Jared, Sabihin mo sa akin, Letty. Totoo ba? Totoo bang sinabi ng doktor? sorry. Hindi ko sinasadya. Sinong ama, Letty? Sinong gumawa sa'yo nito? Natigilan si Letty. Tila bumalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang dugo, at ang pagkawala ng batang hindi naman niya ginusto pero nasa sinapupunan niya. Bigla siyang napatingin sa likuran ni Jared. Ilayo niyo siya! Ilayo niyo siya sa akin, demonyo! Bro, lumayo ka na muna. Nagwawala siya. Letty! Ako to si Jared! Halimaw! Wala kang puso! Patayin mo na lang ako! Bro, lumayo ka na muna. Baka lalo pang mapano si Letty. Nagulat si Jared sa reaksyon ni Letty. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinalalayo nito. Nagwawala si Letty. Pilit na tinatanggal ang swero sa kamay. Matinding trauma ang pinapakita ng reaksyon ng mga kilos niya. Nurse, please! Huwag niyo siyang sasaktan! Letty! Tara na, Jared. Mas lalo lang siyang nagwawala kapag nakikita ka niya. Ilayo niyo siya! Ilayo niyo siya sa akin! Letty, tama na. Aayusin natin to. Bro, Hinila ni Tommy si Jared palabas ng kwarto habang tinuturukan ng nurse si Letty. Ang huling nakita ni Jared bago sumara ang pinto ay ang mga mata ni Letty. Puno ng takot habang nakatingin sa direksyon niya. Galit na galit siya sa akin, Tommy. Tinatawag niya akong demonyo at alimaw. Hindi ikaw ang tinutukoy niya, bro. Eh, sino? Tayo lang dalawang nandun. Ang sarili niya. Ano ibig mong sabihin? Nakita mo ba yung mga mata niya? Baliw na baliw siya, Jared. Siguro, hindi na kinaya ng konsensya niya. Bakit niya naman mararamdaman yun? Hindi naman ako galit sa kanya. Handa akong tanggapin siya. Sa panluloko sa'yo. Isipin mo, bro. Nagpabuntis siya sa iba sa panahong nawawala siya. Tapos nalaglag yung bata. O better to say, nilaglag niya. Siyempre, maghahalo yung guilt at trauma. Kaya siya nagwawala. Drama lang yun para tanggapin mo siya. Parang lason na dahan-dahang gumagapang sa utak ni Jared ang mga salita ni Tommy. Masakit pakinggan, pero may sense sa gitna ng kaguluhan. Dahil hindi alam ni Jared ang totoong nangyari, ito ang naging katotohanan para sa kanya. Baka may umabuso sa kanya, kaya siya nagkaganon. Kung ginahasya siya, sana sinabi niya na kaagad sa'yo. Una pa lang. Sana nagsumbong siya sa mga pulis. Pero ano? Nagtago siya ng 5 buwan, Jared. Umuwi lang siya nang nakunan siya. Para ano? Para lukuhin ka uli? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Mahal ko siya. Pero parang hindi ko na siya kilala. Magpahinga ka na muna, bro. Umuwi ka na muna para makaligo ka at makakain. Ako na muna ang bahalang magbabantay dito. Sigurado ka? Oo naman. Best man mo ako, di ba? Kahit ano pang nangyari, hindi ko hayaang may lumapit sa kanya. Babantayan ko siya para sa'yo. Tumayo si Jared. Bagsak ang balikat. Tumingin muna siya sa pinto ng kwarto ni Letty bago tuluyang naglakad paalis. Iniwan niya ang babaeng mahal niya sa pangangalaga ng lalaking buong-buo niyang pinagkakatiwalaan. Madaling araw na. Tahimik ang buong ospital. Nasa labas ng kwarto si Tommy. Nakaupo sa bantayan,
pero hindi natutulog. Nakatingin siya sa pinto, nag-iisip. Pumasok siya sa loob ng kwarto para tingnan kung gising na si Letty. Pero pagbukas niya ng ilaw, wala si Letty sa kama. Nakita niyang swero na nakahugot at nakalawit sa gilid ng kama. May patak ng dugo sa sahig at sa kumot. Bukas ang bintana ng kwarto na nasa ground floor. Hinahangin ang kortina dahil sa lakas ng ulan sa labas. Tumakas si Letty. Madali niyang tinawag ang atensyon ng hospital staff. Bro, nawawala si Letty. Tumakas. Anong tumakas? Paano? Sorry bro. Nakatulog lang ako ng saglit. Pagkagising ko, wala na siya eh. Dumaan siya sa bintana. Bilisan mo. Kailangan natin siyang mahanap bago pa siya makalayo. Okay. Okay, sige, pupunta na ako dyan. Sige, bilisan mo. Madilim, maputik, at napakalakas ng ulan. Para bang nakikiayon ang langit sa nangyayari. Tumakas si Letty mula sa ospital at tumakbo papunta sa lumang tulay na nagdurugtong sa bayan at sa gubat. Walang habas na hinabol siya ni Jared at Tammy sa gitna ng bagyo. Letty! Tumigil ka! Doon siya dumaan bro, sa may tulay. Mahina pang katawan niya. Sugatan ang paa niya. Puro putik at basang-basa pa siya. Bakit ang bilis niya pa rin tumakbo? Letty, parang awa mo na. Bumalik ka na sa amin! Doon inabutan si Letty nila Jared at Tammy. Nakatayo sa gilid ng rails ng tulay. Nakadukwang sa ilog. Iyak siya ng iyak pagpaling sa dalawang lalaking naghahanap sa kanya. Huwag kayong lalapit! Love, pag-usapan natin to. Aayusin natin to. Wala nang maayos, Jared. Sira na! Sirang-sira na ako. Letty, Letty, bumaba ka dyan. Mapapahama ka! Nang marinig ni Letty ang dalawa, lalong nanlisik ang mga mata niya. Tumingin siya sa direksyon ng dalawang lalaking humahabol sa kanya. Isang tingin na puno ng puot, galit at sumpa. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa bumulagta ang mga ito. Pero hindi ito napansin ni Jared dahil nakafocus siya sa pagligtas sa nobya. Demonyo ka! Pagbabayaran mong ginawa mo! Letty, anong sinasabi mo? Bumalik ka na sa sarili mo, please! Patawarin mo ako, Jared. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Wala na akong pinakaiingatan ko para sa'yo. Sirang-sira na ako. Maruming-marumi. Hindi totoo yan. Mahal kita. Kahit anong nangyari, mahal kita. Hindi mo naiintindihan. Hindi na ako ang babaeng nakilala mo. Pero pangako, gaganti ako. Babalikan ko ang gumawa nito sa atin. Hindi ko patatahimikin ang konsensya ng demonyo. Tatalon siya! Pigilan mo, Jared! Wag! Letty! Sa isang iglap, tinalikuran ni Letty ang mundo. Walang huling bilin, walang paliwanag. Tumingala siya sa langit, pumikit, at hinayaan ang sariling mahulog sa ilog na rumaragasa. Tumakbo si Jared sa railings. Gusto niyang sumunod. Gusto niyang tumalon para sagipin ang babaeng mahal niya. Akmang sasampa na siya sa bakal nang bigla siyang higitin ni Tammy pabalik. Bro, wag! Mapapahama ka! Malalim yan! Bitawan mo ako! Kailangan ko siyang iligtas! Letty! Wala na siya! Hindi mo na siya maaabutan! Letty! Bro, uminahon ka para baka hindi tayo tutulong. Napaluhod si Jared sa basang simento ng tulay. Duguan ang tuhod, basag ang boses. Sa ibaba, wala na silang makita, kundi ang itim na tubig na mabilis ang agos. Wala na si Letty. Nilamon na siya ng agos ng tubig
At sa tabi ni Jared, pangko ni Tommy ang kaibigan na naghihinagpis. Dinadabayan ito sa pinakamasakit na oras ng kanyang buhay. Kinabukasan, humupa ang bagyo. Pero hindi humupa ang marubdob na nararamdaman ni Jared para mahanap ang kasintahan. Dumating ang mga pulis, ang Coast Guard at mga volunteer divers. Sinuyod nila ang ilog, sinuyod nila ang lawa kung saan bumabagsak ang tubig. Nandun si Jared, nakatulala sa pangpang. Suot pa rin ang damit niya kagabi. Hindi kumakain, hindi natutulog. Umaasa na baka may milagro. Jared, baka gusto mo muna magpalit ka ng damit. Kailangan mo din kumain. Sobrang lipas gutom ng ginagawa mo. Nahanap niyo na ba? Buhay ba siya? Negative pa eh. Masyadong malakas ang agos kagabi dahil sa bagyo. Posible daw na inanod na siya papunta sa dagat. O sumabit sa mga bato sa ilalim. Hindi. Hanapin niyo pa. Sabihin mo sa mga pulis, huwag babayad ako kahit magkano. Bro, please tama na. Ano tama na? Buhay pa siya, Tommy. Magaling lumangoy si Letty. Duguan siya, bro. At galing sa operasyon. Mahina ang katawan niya. Kahit sinong tao hindi kakayanin yung ganong kalamig at agos kagabi. At ginusto niya din yung tumalon. Hindi niya naisip na magpatuloy ng buhay. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Jared sa bawat salitang binibitawan ni Tommy. Masakit, pero alam niyang may punto ito. Bumagsak ang balikat ni Jared. Ang pag-asa sa mga mata niya ay unti-unting napalitan ng paghihinagpis. Bakit niya ginawa to? Bakit hindi niya sinabi sa akin ang totoo? Baka yun ang paraan niya para tuluyang makatakas sa kasalanan niya sa'yo. Ang daya-daya niya. Nangako siya sa akin. Sabi niya walang iwanan. Ikakasal na kami. Tutuparin ko ng pangarap niya ang mga pangarap namin. Siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Baka may iba pang plano ang Diyos para sa inyo. Tommy, bakit sila umaalis? Bakit nagbabalikan na yung mga rescuers? Tinawag na sila ng head nila, bro. 3 araw na. Kailangan nilang itigil ang rescue operation. Itigil? Hindi pa tapos ang araw! May liwanag pa! Bakit sila susuko? Kasi wala na silang mahanap, Jared. Sinuyod na nila ang ilog, ang lawa, pati ang bukana ng dagat. Wala! Kahit damit niya, wala rin! Buhay pa siya! Hindi pwedeng wala! Andiyan lang siya sa tabi-tabi! Bro, gising! Presumed dead na siya. Yun ang sabi nila. Inanod siya. Hindi na siya babalik. Bukas na yung kasal namin. Babalik siya! Ang daya niya! Bakit siya umalis? Bakit niya ako iniwan? Umuwi na tayo. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo sa paghihintay sa wala. Tingnan mo tong picture frame ni Letty, Tommy. Nakaayos lahat, oh. Yung mga bulaklak na gusto niya nandito na. Pero siya... Nasaan ka na, Letty? Siguro, ito talaga ang tadhana para sa'yo. Hanggang dito na lang talaga. Kaysa naman makakasal kayo tapos malalaman mong niloloko ka lang niya. Paano ako, Tommy? Nandito pa rin ako. Paano ako magsisimula ulit? Matapos na yung bahay namin pero wala na. Wala na akong makakasama. Nandito ako, bro.
Di kita iiwan. Mag-best friend tayo, di ba? Ako ang sindalan mo. Tutulungan kitang makalimot. Sa ngayon, masakit. Pero lilipas din yan. Tiwala lang. Masakit, Letty. Pero kung ito talagang iadyang mangyari, wala naman ako magagawa, di ba? Kung nasaan ka man ngayon, tandaan mo. Mahal na mahal kita. Akala ni Jared, doon na nagtatapos ang kwento nila ni Letty. Sabi nila, ang panahon ang pinakamahusay na manggagamot. Na sa paglipas ng mga taon, ang sugat ay nagiging peklat na lang. Paalala na lamang ng sakit, pero tuluyang naghihilom. Nakilala ko siya 5 taon makalipas ang trahedyang nangyari sa kanila ni Letty. Nasa stage siya na hindi siya makamove on sa pagkawasak niya noon. Tahimik, mailap, parang tupa na tatakbo agad pag nilapitan mo. Pero hindi ako sumuko. Minahal ko siya. Tinulungan ko siyang buuin ulit ang sarili niya parts by parts. Hanggang sa maging kami at umabot na ng 1 pang 5 taon ang relasyon namin. Hanggang finally, handa na kami magsimula ng panibagong yugto ng buhay namin. Handa na kaming gumawa ng sarili naming happy ending. Pero hindi ko alam na ang happy ending na gusto namin ay magsisimula sa lugar kung saan naging masalimuot ang buhay ng taong mahal ko. So, anong tingin mo sa design ng invitation? Ang gandahan. Simple lang pero elegant. Pero sigurado ka ba talaga sa location? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba sa beach wedding? Gusto ko. Siyempre dream ko yon. Kaso, sigurado ka ba? Sa probinsya nyo? Kung saan? Irene, 10 taon na yon. Gusto kong bumalik doon hindi para alalahanin ang masamang mga nangyari, kundi para palitan ng magagandang alaala kasama ka. Gusto kong bawiin yung mga panahon na naging impyerno ang lugar na yon para sa akin. Gusto kong magkaroon doon ng kaliwanagan ang buhay ko at magsimula muli. Ang tapang mo talaga. Sige. Kung saan ka masaya, doon tayo. Woo! Lovers in Paris ang peg. Ano na? Final na ba ang date? Final na bro. Next month nang uwi natin. Sa lumang rest house tayo magstay. Sa probinsya? Oo. Doon na rin ang reception. Seryoso ka ba, Jared? Bro, ang daming beach sa Batangas, sa La Union, sa Boracay. Bakit kailangan doon pa? Ayos lang yun, Tommy. Move on na tayo. Iba yung lugar na yun. Alam mo yan, Jared. Wala nung nangyari kay Letty. Parang isinumpa yung bayan na yun. Puro mga kakaibang kwento ang nagaganap. Tommy, huwag mo naman kaming takutin. And kasama naman kayo, di ba? Best man kay. Irene, di mo kasi naiintindihan eh. May mga bagay sa probinsya na hindi madaling ipaliwanag. Jared, makinig ka sa akin. Huwag na doon. Tommy, kailangan ko tong gawin. Honestly speaking, closure ko to para sa sarili ko. At makukuha ko lang yon kung pakakasalan ko si Irene sa lugar kung saan ako nabigo noon. Para na din malaman ng lahat, lalo na mga kamag-anak natin, na okay na ako. Closure? Bahala kayo. Sinasabi ko sa inyo. Tumungga ng beer si Tommy. Ang akala ko noon, concern lang siya bilang kaibigan at pinsan ni Jared na ayaw niya ito masaktan ulit. Pero habang tinititigan ko siya nung gabing yon, nakita ko ang panginginig ng kamay niya. Hindi yun concern. Takot yun. Takot na hindi ko maipaliwanag kung anong pinagmumulan. Mahaba ang biyahe pauwi sa probinsya. Mula sa ingay ng Maynila, unti-unting napalitan ng katahimikan ang paligid. Puro puno, bukid at matatandang bahay. Maganda ang view, pero may kakaibang pakiramdam.
Habang papalapit kami ng papalapit, napapansin kong lalong tumatahimik si Jared. Si Tammy naman na nasa backseat, kanina pa hindi umiimik. Panay lang ang tingin sa labas ng bintana. Han? Okay ka lang? Ang lamig ng kamay mo. Okay lang. Medyo napagod lang sa pagdadrive. Malapit na ba tayo? Oo. Pagkalampas ng tulay, bahay na namin. Oo. Malapit na tayo. Naramdaman ko ang pagbigat ng pakiramdam sa loob ng sasakyan nang mabanggit ang tulay. Alam kong kwento. Doon tumalon si Letty, 10 taon na ang nakakaraan. Doon natapos ang lahat. Pagdaan ng sasakyan namin sa lumang tulay na gawa sa bato, napatingin si Jared sa ilog. Mataas ang tubig, kulay itim at mabilis ang agos. Dapat hindi na tayo bumalik dito eh. May sinasabi ka, Tommy? Wala. Sabi ko ang taas ng tubig. Uulan na naman siguro. Kaya huwag ka na makulit dyan para makapag-concentrate ako sa pagdadrive. At nang di tayo abutan ng ulan. Baka naman gutom na si Tommy. Pagdating namin sa bayan, parang walang nagbago. Old school pa rin ang mga bahay. Ang mga tao, nakatingin sa sasakyan namin na parang mga dayuhan kami. May mga matatandang nakatambay sa tindahan na huminto sa pagkikwentuhan nang makita si Jared. Nagbulungan sila. Hindi ko naririnig, pero ramdam ko may kakaiba sa tingin nila. Huwag mo silang pansinin, Irene. Sadyang chismosa lang ang mga tao dito. Bakit parang ibang tingin nila sa'yo? Isang malaking iskandalo ang pagpapakamatay ni Letty dito. Maraming pamahiin ang nabuo. Kesyo nagmumulto raw siya. Kesyo malas daw ako. Malas naman talaga, bro. Aminin mo na. Wow, bro! Coming from you? Ako pa talagang malas, ha? Bakit kasi wala ka pang girlfriend para sabay na tayo magpakasal? Tumuloy kami sa lumang rest house ng pamilya ni Jared. Malaki ito, gawa sa kahoy at bato, at nasa tapat mismo ng dagat. Maganda sana pero napabayaan na at maalikabok. Habang ibinababa namin ang mga gamit, may napansin akong kakaiba. Sa bawat sulok ng bahay, may nakasabit na bawang at buntot ng pagi. Sir Jared! Nandiyan na po pala kayo! Manang Fe, kumusta na po kayo? Kamusta po dito sa probinsya? Ay, okay naman po, sir. Oh, bakit parang bigla kang nalungkot? Ay, siya nga pala. Eto pala si Irene, ang mapapangasawa ko. Irene, si Manang Fe, ang caretaker namin dito sa rest house. Kamusta po kayo, Manang Fe? Ay, kumusta din po kayo, ma'am? Manang Fe? Bakit po ang daming bawang at pagi na nakasabit? Para naman po may aswang na pagala-gala dito paggabi. Protection po yan, ma'am. Pangontra sa mga kakaibang presensya na mahirap makita ng mata. Ay, ma'am, sir, babalik na po muna ako sa kusina at may niluluto nga po pala ako. Naiwan na nagkatinginan na lang at nagkatawanan ang magkasintahan habang palapit si Tammy mula sa sasakyan. Nagtataka sa kanilang mga reaksyon. Kinabukasan, nagyaya si Jared na pumunta sa palengke para mamili ng fresh seafood. Gusto niya ipagluto ako ng specialty niya. Masigla si Jared. Parang unti-unti niya nang nasisimulan ang pagbuo ng mga bagong alaala sa lugar na yon. Si Tammy naman, nagpaiwan sa bahay. Masama raw ang pakiramdam o baka ayaw lang talagang lumabas. Habang namimili kami ng isda, nagpaalam si Jared na bibili lang ng yelo. Naiwan ako sa tapat ng tindahan ng gulay. Natagalan ako sa kanya, kaya hinanap ko siya. Nadatnan ko siyang nakatingin sa may pangpang. Sinundan ko ang tingin ni Jared. Sa may pangpang, may isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, payat, at nakasuot ng itim na duster. Nakatalikod ito. Nakatingin sa naghahampas ang alon ng dagat.
Pero bago ko pa masipat ang babae ay lumakad na ito palayo. Han, anong problema? Parang kilala ko yung babaeng yon. Han, alam mo, tara na. Magluluto ka pa, di ba? Oo nga. Sige, tara na. Mabuti pa bilisan na natin. At baka mabilasa pa yung mga pinamili natin. Umalis kami sa palengke na hindi na pinag-usapan ang nakita namin. Pero alam kong hindi lang guni-guni ni Jared John. Dahil noong sumakay kami ng tricycle pa uwi, nakita ko sa side mirror, hindi ko gaanong maaninag, pero may nakatingin sa amin mula sa isang sulok na eskinita. Dumating kinabukasan si Clarice, ang wedding coordinator namin mula sa Manila. Kasama niya ang team niya para i-finalize ang setup sa beach. Masayang atmosphere. Naganda ng lunch si Manang Fe. Nasa veranda kami, kumakain, habang pinag-uusapan ang flow ng ceremony. So, Sir Jared, Ma'am Irene, dito natin ilalagay yung art. Gusto ko sana sunset yung ceremony para dramatic yung lighting. Okay po ba yun? Perfect yun, Clarice. Ano sa tingin mo, Han? Jared? Letty. Jared, anong sinasabi mo? Letty, ikaw ba yan? Jared, saan ka pupunta? Si Letty yun. Ang mga mata ni Jared doon biglang napako sa may dalampasigan. Sinundan ko ang tingin niya. Sa may batuhan, nandun ulit ang babae. Pero ngayon, nakaharap siya. Kitang-kita ang mukha niya. Agad akong sumunod nang maiwan kami sa veranda. Pero naunahan niya ako. Humarap ang babae kay Jared. Ang mukha niya, walang pinagkaiba sa Letty na nakilala ko sa mga kwento at litrato. Letty! Buhay ka! Akala ko wala ka na! Huwag mo akong hawakan. Letty! Ako to, si Jared! Hindi ako si Letty. Patay na siya. Matagal na. Pero, kamukha mo siya. Lilet ang pangalan ko. Kakambal ako ni Letty. Kambal? Bakit? Hindi ko alam. Bakit walang sinabi si Letty? Dahil matagal na namin tinalikuran ng isa't isa. At dapat, tinalikuran mo na rin ang lugar na to. Jared! Ikaw ang pakakasalin niya? Maganda ka. Sayang naman kung matutulad ka sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pinabalaan ko kayo. Huwag niyo nang ituloy ang kasal dito. Umalis na kayo ngayon din. Habang hindi pa huli ang lahat. Manang Fe? Sino pa yung nilapitan ni Sir Jared? Bakit parang nakakita siya ng multo sa sobrang putla? Si Lilet yan. Huwag mo na silang impindihin. Mag-focus ka na lang dyan sa trabaho mo. Pero Manang Fe, nanginginig si Sir. At saka, bakit kamukhang-kamukha siya nung dead ex-girlfriend ni Sir Jared? Sa picture na nakita ko sa loob. Huwag ka nang mag-usisa pa, Clarice. Itiik ko muna yung bibig mo. Curious lang naman ako, Manang Fe. May mga bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Kahit ano o paano natin siya nakikita. Minsan, mas mainam pang wala na lang tayong alam. Akala ko, ang pagkakita namin sa kakambal ni Letty, ang pinaka-kakaibang mangyayari sa bakasyong ito. Nagkamali ako. Kinabukasan, nagising ang buong bahay sa isang sigaw. Sigaw na punong-puno ng takot at pandidiri. Clarice! Anong nangyari? Sir Jared! Sir, paglabas namin dito ni Clarice, yan ang tumambad sa amin. Meron na namang patay na hayop na nandito. Wakwak ang tiyan. Parang kinain ng aswang ang lamang loob. Mga ilang araw na po yan nangyayari bago kayo umuwi ulit dito, Sir Jared. Ay kaya naglagay ako ng bawang at buntot ng pagi sa mga sulok-sulok ng bahay. Pero hindi rin naman effective. Sinong gagawa ng ganyan? Sinundan niya ako. Akala ko, pinigilan niya na ako. Tommy, anong sinasabi mo? Jared,
Ganyan din. Ganyan din ang nangyayari sa bahay ko sa Maynila. Anong sa Manila? Tuwing umaga, paggising ko, may patay na pusa sa garahe ko. Minsan daga, minsan ibon. Lahat sila, walang naman loob. Akala ko coincidence lang. Pero sinusundan niya ako kahit saan. Anong sinusundan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil aakalain mong baliw ako. Oh, pero tignan mo to. Hindi ako baliw, Jared. Hindi siya matatahimik. Bro, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sir Tommy, ililigpit ko na po ito. Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Tinalikuran kami ni Manang Fe. Pero kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Tommy. Hindi lang ito simpleng takot. Isang reaksyon sa isang taong parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Buong maghapon, hindi tumigil ang ulan. Masama ang panahon kaya hindi kami makaalis kahit gusto namin bumalik sa Maynila dahil sa kapraningan ni Tommy. Stranded kami sa rest house. Ang masama pa, si Tommy ay tuluyan ang nilalamon ng paranoia. Kaya, ayoko nang bumalik dito eh. Alam kong andyan lang siya sa tabi-tabi. Sa Maynila nananakot na siya. Nag-iiwan ng bangkay ng hayop. Pero dito, kaya niya tayong patayin. Maghihiganti siya. Tommy, lasing ka lang. Baka may stalker ka lang sa Manila. O baka kapitbahay mong galit sa'yo. Stalker? Walang stalker ang kumakain ng bituka, Jared. Aswang ang gumagawa nun. At yung lilit na yun, siya yun. Sigurado ako, siya ang gumagawa nito. Bakit naman gagawin yun ni Lilith? Huwag mo nga siyang pagbintangan. Para alam kong na-trauma ka rin. Dahil saksi ka sa nangyari kay Letty noon. Pero huwag mong idamay ang kapatid niya rito. Wala siyang ginagawang masama. Bakit ba pinagtatanggol mo siya? Dahil kamukha niya si Letty, ha, Jared? Yung babaeng minahal mo, matagal nang patay yun. Ang nandito ngayon, demonyo na. Si Lilith. Baka pinaghihiganti niya ang nangyari sa kapatid niya. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Wala kang pruweba. Hindi natin alam ang buhay niya. Wala kang alam. Galit siya sa akin, Tommy. Galit siya. Dahil sa pagkumbinsi ko sa'yo na pinagtaksi lang ka ni Letty. Galit si Letty sa akin. Kaya, iginaganti siya ni Lilith. Natigilan si Jared sa sinabi ni Tommy. May kakaibang diin ang boses nito. Para may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. At sa alak siya humuhugot ng lakas ng loob. 2:00 ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Ang lakas ng hangin sa labas. Parang may bagyong paparating. Si Jared, tulog dahil sa inuman nila ni Tommy. Naghihilik pa. Bumangon ako para uminom ng tubig. Paglabas ko ng kwarto, madilim ang hallway. Wala si Manang Fe. Nagpaalam na magpapalipas ng gabi sa isang kamag-anak. Pero may narinig akong kaluskos. May kakaibang tunog akong narinig mula sa labas. Isang iyak ng sanggol. Lumapit ako sa bintana para sumilip. Madilim. Pero biglang may humampas sa salamin. Pusa. Isang pusa ang tumama sa salamin at nakita kong unti-unti itong dumulas pababa. Irene! Anong nangyari? Nandito na siya. Gaganti na siya. Tommy, ibaba mo yung itak! Pusa lang yan! Hindi pusa yan. Babala yan. Ilang taon niya na itong ginagawa sa akin. Pero ngayon, mas malakas na siya. Narinig niyo ba? Ha? Ang alin? Yung bata! Yung iyak ng bata! Anak niya yun! Anong anak, Tommy? Kaninong anak? Ang ibig ko sabihin, tiyanak! Tiyanak, oo, tiyanak! Batang hindi na buo. Tiyanak yung umiiyak na yun.
Jared, may tao sa baba. Dito lang kayo. Bababa ako. Huwag, Jared! Papatayin ka niya! Kailangan kong malaman ang totoo. Sawa na ako sa mga palaisipan, Tommy. Kung si Letty man yan, gaya ng sinasabi mo, haharapin ko siya. Han, mag-iingat ka. Bumaba si Jared sa dilim. Naiwan kami ni Tommy sa taas. Si Tommy nakasandal sa pader. Hawak ang itak, nanginginig. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng isang taong may matinding bagabag na nararamdaman. Hindi ako nakatiis, sinundan ko si Jared pero ayaw magpaiwan ni Tommy. Habang bumababa kami sa hagdan, pakiramdam ko'y bumababa kami sa impyerno. Hawak ni Tommy ang flashlight, pero nanginginig ang liwanag nito, kasabay ng panginginig ng kamay niya. Sumunod ako, nakakapit sa handrail dahil nanginginig ang tuhod ko sa takot. At sa likod ko, si Tommy, ang best man. Rinig na rinig ko ang garalgal ng hininga niya. Amoy na amoy ko ang alak na humahalo sa asim ng pawis. Hawak niyang itak ng mahigpit. Sa gitna ng malawak at madilim na sala, may isang figurang nakatayo. Nakataliko dito sa amin. Nakaharap sa malaking sliding door na ngayon ay binabayo ng ulan. Dahan-dahan itong humarap nang marinig ang boses ni Jared. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa mukha niya. Si Lilet, kalmado, walang takot, walang emosyon. Ikaw ang gumagawa ng mga ingay na to? Sagutin mo ako. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nananakot? Nagkakamali ka. Hindi ako Jared. Uminahon ka. Huwag mo kong utusan. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit laging may mga patay na hayop? Aswang ka ba? Sino ba talagang gumagawa nito? Huwag ka maniniwala dyan, Jared! Patayin mo na yan! Siya yan! Siya ang demonyo! Inuuto ka lang niya para makalapit siya at makaganti! Tabi! Tabi! Akong papatay sa kanya! Tommy, wag! Huminahon ka! Iwan mo ko! Hindi nyo kilala ang kaharap ninyo! Demonyo yan! Demonyo! Ha? Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa demonyo, Tommy. Samantalang ikaw ang unang nagpakita ng pangil at sungay. Ikaw ang nagbukas ng pinto para maging impyerno ang buhay niyo. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang nangyayari? Bakit nangyayaring lahat ng ito? Maraming nangyaring hindi mo alam, Jared. Higit pa sa inaakala mo. Tamang hinala mo. Aswang kami. Galing kami sa pamilya ng mga aswang. Ang dugo na nananalaytay sa ugat ko at sa ugat ni Letty. Dugo ng mga nilalang na kumakain ng laman. Ilang henerasyon na kaming nagtatago. Ilang henerasyon na kaming lumalaban sa kalam ng sikmura. Hindi namin iniinda ang gutom sa karne ng tao. Ayaw na naming maging aswang. So, totoo? Aswang kayo? Pwede kaming maging aswang. Pero pwede din naming piliin na manatiling tao. Ako, pinili kong maging tao. Gumagawa ako ng gamot. Mga pinaghalo-halong halamang gamot mula sa gubat, langis at orasyon para pigilan ang pagbabago ng katawan namin. Iniinom ko yun araw-araw para mapanatili akong normal. Para hindi magbago ang buto ko, ang balat ko, at ang sikmura ko tuwing sasapit ang dilim para hindi ako magutom sa laman ng tao. Gamot? Pagbabago? Kung totoo yan, so ano si Letty? Umiinom din ba siya ng gamot noon? Si Letty, tinanggihan niya ng gamot matapos ang karumal-dumal na nangyari sa kanya. Sayang, dahil matagal na siyang malinis, Jared. Nung nakilala ka niya 10 taon ang nakakaraan, naging tao siya dahil sa iyo. Ang pagmamahal mo ang naging gamot niya. Sapat na yun para pigilan ang gutom niya. Pero nung nawala yun, nung pinalitan ng galit, buot at pambababoy,
Pinili niyang lamunin siya ng kadilimang pinanggalingan ng lahi namin. Inialay niya ang sarili niya sa kasamaan. Sinamba niya ang hari ng demonyo. Sinungaling! Wala kang gamot. Gusto mo lang kaming kainin. Walang ganon. Jared, maniwala ka sa akin. Paraan lang niya yan para linlangin tayo. Aswang ang babaeng yan. Si Letty yan na nagbalik. Paraan ba ka mo, Tommy? Kung totoong ako ang may gustong manlinlang, bakit hindi mo sabihin dito sa kaibigan mo kung bakit takot na takot ka magmula nang bumalik kayo rito? Bakit sa tuwing nakikita mo ako namumutla ka? Dahil ba takot ka sa aswang? O dahil takot kang malaman ni Jared kung anong klaseng hayop ka talaga? Anong sinasabi niya, Tommy? Anong klaseng hayop? Anong katotohanan? May kinalaman ka ba dito? Ano ba talaga, bro? Hirap na akong intindihin. Nagtataka na rin kami kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. Magpaliwanag ka. Wala. Pinag-aaway lang tayo niyan. Hindi mo pa nakikita? Gusto na tayong paghiwalayin para isa-isa tayong patayin at pagpiestahan. Kung wala kang kasalanan, sagutin mong tanong ko. Nasaan si Letty nung 5 buwan siyang nawawala? Yung 5 buwan na halos mabaliw si Jared sa kakahanap. Nasaan siya? Hindi ko alam. Nagtanan siya. Lumaya siya. Iniwan ka niya, Jared. Hindi ba? Nagtanan? Paano siya magtatanan kung nakakadena siya at walang kalaban-laban? Paano siya maglalayas kung nakakulong siya sa basement ng isang lumang bahay? Sa bahay na pamilyar sa inyo. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Kahit ang bagyo sa labas ay parang tumigil sandali. Lumang bahay? May alam si Jared na lugar na pamilyar sa kanila. Doon ang ancestral house ng mga magulang ni Tammy. Isang lugar na liblib, malayo sa kabihasnan. Dahan-dahang lumingon si Jared kay Tammy. Ang mukha ni Jared naghahalong pagkalito, sakit, at unti-unting pagkagalit. Tommy, anong ginagawa ni Letty sa rest house ninyo ng mga panahong yon? Wala akong kinalaman. Hindi totoo yan. Wala siyang ebidensya. Nagsisinungaling ang aswang na yan. Wala na si Jared. Kinalimutan ka niya na. Hindi ka niya na hinahanap. Ako na lang ang nagmamahal sa iyo. Ako na lang ang meron ka. Ako lang ang makikinabang sa iyo. Natatandaan mo ba ang mga katagang yan, Tommy? Yan ang paulit-ulit na ibinubulong mo kay Letty noon, hindi ba? Hindi! Tumahimik ka! Anong ibig sabihin nito, Tommy? 5 buwan, Jared. 5 buwan siyang ikinulong ng best man mo. Araw-araw, pinapakain ng tirang pagkain na parang aso. Araw-araw, ginagawang parausan. Sa pilitan. Ginahasa niyang kapatid ko ng paulit-ulit para ibsan ang kahayukan niya. Araw-araw, pinilit ni Tommy na mahalin siya ni Letty habang paulit-ulit niyang inaangkin ang kakambal ko. Diyos ko! Tommy! Sabihin mong hindi totoo yon! Sabihin mo! Ikaw ba? Oh! Nasa akin siya. Pero ginawa ko yun para sa kanya, Jared. Maniwala ka sa akin. Hindi mo siya inalagaan noon eh. Puro ka trabaho, puro ka pangarap sa bahay.
Nalulungkot siya. Nakita ko yun. Ginawa ko siya para iparamdam sa kanya ang tunay na pagmamahal. Yun. Yung pagmamahal na hindi mo kayang ibigay. Hiniligtas ko siya sa'yo. Hayop ka! Kapatid ang turing ko sa'yo! Pinagkatiwalaan kita! Iyak ako nang iyak sa balikat mo. Kunwari ka pang concern. Yun pala na sa'yo siya! Kapatid, lagi na lang ikaw ang bida. Ikaw ang matalino. Ikaw ang successful. Pati si Letty sa'yo. Ayoko na, Jared. Gusto ko naman ako ang manalo. At minahal niya ako. Sa loob ng 5 buwan na yun, naging akin siya. Hindi kanya niya mahal. Inahasa mo siya! Baboy ka! Pinatay mo kami pareho! Kaya pala siya baliw nang bumalik siya! Kaya pala duguan siya! Binaboy mo siya! Wala kang alam. Magkakapamilya na sana kami. Masaya na sana kami. Pero pinatay niya. Pinatay niya ang anak namin. Hinugot niya ang anak namin sa sarili niyang sinapupunan. Halimaw siya. Isa nga siyang tunay na aswang. Walang hiya ka! Ang bata! Yung iyak ng bata! Naririnig niyo ba? Yan ang bunga ng kahayupan mo, Tommy. Nabuntis mo siya sa loob ng koral ng pambababoy mo sa kanya. At yun ang naging mitsa ng lahat ng kahinagpisan sa buhay niya. Habang nagsasalita si Lilet, ramdam ko ang pagbaba ng temperatura sa sala. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ang iyak ng sanggol, unting-unting nagbabago. Mula sa inosenteng uha, naging garalgal, nagiging tawa. Tawa ng isang bagay na animog galing sa impyerno. Nung nahanap ko siya, nung nalaman kong nawawala ang kakambal ko, ginamit ko ang koneksyon namin. Nahanap ko siya sa lumang bahay na yun. Payat, duguan, tulala. Ngunit may paunti-unting pagbabago na sa katinoan niya nang hindi mo namamalayan, Tommy. Kung nagkataon, matagal niya nang pinagpiestahan ng mga laman loob mo. Tinulungan ko siyang makatakas habang wala ka. Dinala ko siya sa gubat para gamutin. Inalo ko sa kanyang gamot ko. Para makalimutin yung sakit. Para bumalik siya sa pagiging tao. Para mapatay ang dugong aswang na gustong magising sa loob niya. Pero tumanggi siya. Niyakap niyang dilim. Huli ng lahat. Hindi ko na siya nailigtas. Bakit? Bakit siya pumayag? Dahil sa galit. Galit sa pambababoy ni Tommy. Galit sa iyo. Dahil hindi mo siya nahanap agad. Galit sa mundo. At higit sa lahat, galit sa batang nasa sinapupunan niya. Kinasuklaman niya ang batang yon. Dahil dugo mo yun, Tommy. Dugo ng kriminal. Dugo ng demonyo. Kaya gumawa siya ng ritual. Isang ritual na matagal nang kilalimutan ng angka namin dahil sa sobrang sama nito. Anong ritual? Anong ginawa niya sa anak ko? Sa harap ko, sa gitna ng gubat, binuksan niyang sarili niyang tiyan habang sumisigaw sa sakit at galit. Inilabas niyang bata. Isang munting nilalang na malakas ng pulso at sa harap ko, inalay niya ito sa dilim. Hindi yan magagawa ni Letty. Mabait siya. Ginawa niya, Jared. Dahil kailangan niya ng lakas. Para bumalik ang sumpa ng aswang, kailangan ng matinding sakripisyo. Ang pinakadalisay na laman. Kinain niya ang sarili niyang laman. Kinain niya ang anak niyo, Tommy. Dahil yun ang susi para magising ang natutulog niyang katauhan sa katauhan ng demonyo. Ipinagpalit niya ang kaluluwa niya
para sa kapangyarihang pumatay. Para magkaroon siya ng lakas na patayin ka. Hindi. Tama! Demonyo siya! Kinain niyang anak ko! Ikaw ang gumawa sa kanya, Tommy. Ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Ang pagtalon niya sa tulay, hindi yun pagbawi ng sarili niyang buhay. Yun ang huling pagpapaalam niya sa pagiging tao. At ngayon, gutom na siya. Hindi na siya si Letty. Siya ay isa ng aswang na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Sinubukan kong pigilan ang kapatid ko. Kaya hanggang ngayon, buhay ka pa, Tommy. Pero hindi ko na rin kaya. Lalo na't nalaman kong hindi ka pa rin nagsisisi sa ginawa mo. Ikaw ang tunay na aswang, Tommy! Ikaw ang tunay na halimaw! Basag ang salamin. Pumasok ang hangin at ulan sa loob ng sala. Pinatay ang mga kandila. Tanging ang kidlat na lang ang nagbibigay ng liwanag. At sa gitna ng kulog at kidlat, may pumasok na nilalang. Hindi ito tao. Nakaduster na itim na punit-punit at puno ng putik. Ang balat niya ay kulay abo. Parang bangkay na inahon sa tubig. Mahaba ang buhok na gulo-gulo at basang-basa. Tumatakip sa mukha niya. Unti-unti nitong iniangat ang mukha. Lumantad ang mukha niya. Ang mukhang minahal ni Jared, ngayon ay distorted na. Ang panga ay bali at nakabuka ng sobra. Ang mga ngipin ay matutulis parang sa pating at naglalaway ng itim na likido. At ang bibig puno ng tuyong dugo. Tumingin ang nilalang kay Jared. Tumigil ito sandali. Sa mga mata nito na kulay itim at walang puti, parang may bahagyang pagkilala. Kumurap ito, pero mabilis yung nawala. Dahil naamoy niya ang target niya. Ang amoy ng taong sumira sa buhay niya. Lumingon ito sa sulok kung saan nakasiksik si Tommy. Ang mga mata ng halimaw, nanisik at galit na galit. Letty? Huwag kang lalapit! Papatayin kita! Papatayin kita! Jared! Huwag kang lalapit! Eileen! Ha? Tumaba kayo! Ah! Jared! Han! Walang nagawa ang itak. Sa isang iglap, parang kidlat na sumugod si Letty kay Tommy. Nasunggaban niya ito sa leeg bago pa man maihampas ni Tommy ang matalas na bagay na yon. Bumagsak sila sa sahig ng malakas. Rinig na rinig namin ang pagtili ni Tommy. Ah! Tulong! Diyos ko! Tommy! Jared! Tulong! Diyos ko! Brutal, walang awa. Ginamit ni Letty ang mahahabang kuko niya na parang mga kutsilyo para buksan ang tiyan ni Tommy. Mula puson hanggang dibdib. Gaya ng ginawa niya sa aso. Gaya ng ginawa niya sa pusa. Hinugot niya ang lamang loob ni Tommy habang buhay pa ito. Kitang-kita ni Tommy ang sarili niyang bituka na hinihila palabas. Tama na! Diyos ko, tama na! Letty! Ito ang hustisya niya. Ito ang paghihiganti niya. Letty! Ako to! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako kung hindi kita naliligtas! Patawarin mo ako kung naniwala ako sa kanya! Huwag kang gagalaw, Jared. Huwag kang tatakbo. Dahan-dahang tumayo ang halimaw. Puno ng dugo ang mukha, dibdib at kamay. Humarap ito kay Jared. Nagkatitigan sila. Lumapit ang halimaw kay Jared. Isang dangkal na lang ang layo ng madugo niyang mukha sa mukha ni Jared. Inangat ng halimaw ang kamay niya. Ang kamay na pumatay kay Tommy. Akmang hahawakan ang mukha ni Jared. Pumikit si Jared. Handa na rin siyang mamatay ng mga sandaling yon.
Pero huminto ang kamay ni Letty sa ere. Hindi dumapo ang mga kuko niya sa lalaking mahal ko. Sa halip, narinig namin ang isang hikbi. Sa loob ng mga mata niyang purong itim na, nakita ko ang isang patak ng luha na tumulo at humalo sa dugo sa pisngi niya. Ang natitirang parte ng pagiging tao ni Letty. Alam niyang hindi kasalanan ni Jared ang nangyari sa kanila noon. At alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Biglang umatras ang halimaw. Tumili ito ng malakas. Isang tili ng pagluluksa na bumasag sa lahat ng natitirang salamin sa bahay. Tumalikod ito, tumalon sa bintana at nawala sa dilim ng gabi kasama ng malakas na ulan. Letty! Bumalik ka! Letty! Jared! Tumigil ka! Hindi mo na siya mahahabol. Wala ka nang magagawa. Saan siya pupunta? Bakit iiwanan na naman niya ako? Jared, tama na! Makinig ka sa nobya mo, Jared. Tigilan mo na si Letty. Kalimutan mo na siya. Tapos na ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik pa. Maaari ka nang magpatuloy ulit sa buhay mo. Pasensya na't kailangan pang mangyari to. Tanging ang patak ng ulan na lang ang maririnig sa paligid. Naiwan kami sa sala, nanginginig. Sa paanan namin ang bangkay ni Tommy, ang best man, ang dating kaibigan, ang traitor. Wasak na ang lahat, pati si Jared. Ang taong muling pinuo ang sarili, gayon ay wasak na naman. Nalaman na ni Jared ang katotohanan. Pero sa pagkakaalam niya ng katotohanan ay lalo siyang hindi makakalaya. Para siyang pinatay ulit ng pagkakataon. Parang tinarakan ng punyal ang kanyang puso sa muling pagkawala ng babaeng na pagtanto kong hanggang ng mga sandaling yon ay minamahal niya pa rin. Kinabukasan, sumikat ang araw. Sinag ng araw na akala mo'y walang nangyaring dilobyo. Isang mapayapang umaga. Matapos ang gabing puno ng kilabot, galit, dugo, sigaw at kidlat, heto ang mundo, tahimik at maliwanag. Parang walang nangyaring karumal-dumal sa loob ng rest house namin. Nawala si Lilet na hindi namin namamalayan. Iniwan namin ang bangkay ni Tommy sa sala. Nakatigil ang oras para sa kanya. Pero para sa amin ni Jared, kailangan namin gumalaw. Kahit nanghihina, kahit puyat, kahit puno ng pasa at galos ang katawan, nagpumilit si Jared na tumayo. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang sitwasyon ni Letty. Naglakad kami papasok sa gubat. Ang lupa ay naging puti dahil sa bagyo. Sa bawat hakbang, parang nilalaman kami ng lupa na parabang ayaw kaming patuloyin. Si Jared, halos kalad ka rin niya ng sarili niyang paa. May benda ang braso niya mula sa t-shirt na pinunit ko kagabi para takpan ang sugat niya mula sa mga bubog. Jared, sandali lang. Pakiusap. Namumutla ka na. Nanginginig ang kamay mo. Baka bumigay ang katawan mo bago pa tayo makarating doon. Hindi pwede. Malapit na tayo, Irene. Nararamdaman ko ang bigat ng dibdib ko. Parang hinihila ako papunta doon. Nandito lang siya, alam ko. Han, anong gagawin natin kapag nakita natin siya? Kailangan nating maging realistic. Nakita mo kung ano siya kagabi. Nakita mo kung paano niya pinatay si Tommy. Paano kung halimaw pa rin siya? Paano kung saktan ka niya? Wala tayong laban, Jared. Hindi na. Wala na akong nararamdamang galit kagabi nung umalis siya. Nakita mo yung luha niya, Irene? Yung haling tingin niya sa akin. Hindi yung tingin ng halimaw na gustong pumatay. Tingin yun ng taong nasasaktan. Kaya kailangan kong siguraduhin na okay siya. Jared, Han. Tara na.
Puntahan na natin sila. Hindi na ako kumontra. Wala nang saysay ang lohika sa taong nagmamahal ng ganito katindi. Alam kong yun ang kailangan ni Jared para sa closure niya. Kahit takot ako na baka sumusugod kami sa kamatayan, sumama ako. Hinawakan ko siya sa bewang, inalalayan sa bawat madulas na hakbang. Dahil hindi ko siya pwedeng hayaang makarating sa impyerno ng mag-isa. Kahit na nasasaktan na rin ako ng mga sandaling yon. Matapos ang halos ilang oras na paglalakad, narating namin ang gitna ng gubat. Sa isang banda, dandon ang maliit na kubo ni Lilet. Nakabukas ang pinto. Wasak ang ilang parte ng bubong dahil sa bagyo kagabi. May mga sanga ng puno na bumagsak sa bakuran. Pero ang nakakapangilabot ay ang katahimikan. Kahit ang hangin, parang tumigil. Lilet? Letty? Nandyan ba kayo? Han, walang sumasagot. Tara sa loob. Baka andun sila. Magulo na ang bahay nila. Baka wala na sila dyan, Jared. Tingnan natin, Irene. Wala na sila dito, Jared. Baka lumayo na sila. Baka umalis na sila ng probinsya. Hindi. Hanapin natin sila. Hindi sila makakalayo agad. Naglakad si Jared papunta sa likod ng kubo. May isang malaking puno ng balete doon. Matanda na ang puno. Malalaki ang ugat na parang mga galamay na nakabaon sa lupa. Madilim sa ilalim nito dahil sa kapal ng dahon. At sa isa sa mga malalaking sanga, tumambad sa amin ang isang nakakakilabot na senaryo. Dalawang katawan na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin, nakabitin. Si Lilet, suot ang kanyang malinis at puting duster. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos, parang natutulog lang. Malinis ang paa, walang bahid ng putik. At si Letty, suot pa rin ang punit-punit, putik-putik at dugo ang itim na damit na suot niya kagabi. Dahan-dahan kaming lumapit. Ang bawat hakbang ay parang paglapit sa sarili naming libingan. Natatakot akong tingnan ang mukha ni Letty. Natatakot akong makita ang halimaw. Pero nang tumingala ako, ang mukha ni Letty, hindi na ito halimaw. Wala na ang matutulis na ngipin. Wala na ang itim na mata. Wala na ang distorted na panga at ugat sa mukha. Bumalik na ang maamo niyang mukha. Maputla, kulay abo na, pero payapa. Nakatikom ang bibig. Nakapikit ang mata. Parang nakuha niya na ang pahinga na ipinagkait sa kanya ng ilang taon. At ang pinakamasakit na tanawin na dumurog din sa puso ko ng mga sandaling yun ay ang mga kamay ng kambal na magkasalikop. Sa huling hininga, hindi iniwan ni Lilet ang kakambal niya. Sinamahan niya ito sa dilim. Hindi niya hinayaang mamatay si Letty na nag-iisa. Tinapos nila ang sumpa sa sarili nilang paraan. Pinili nilang mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw na pumapatay. Bakit? Bakit kailangan ganito, Letty? Bakit hindi mo ko hinintay? Jared, tama na. Wala na sila. Handa naman kitang tanggapin eh. Kahit ano ka pa. Kahit aswang ka pa. Kahit pumatay ka pa. Aalagaan kita. Itatago kita. Bakit mo ko iniwan ulit? Ang daya-daya mo. Bakit kailangan mo magsakripisyo ng ganito? Jared! Patawarin mo ako, Letty. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Patawarin mo ako kung hindi kita nahanap agad.
Letty! Mahal kita! Umihip ang hangin. Gumalaw ng bahagya ang mga katawang nakasabit sa puno. Parang duya na hinihele sa huling pagkakataon. Sa katahimikan ng gubat, kasama ang dalawang bangkay. Doon ibinuhos ni Jared ang huling luha niya para sa kanyang first love. Ang pag-ibig na nagsimula sa pangarap ay nagtapos sa masamang bangungot. At ako, nandun lang ako, saksi sa pagmamahal ng fiancé ko para sa ibang babae. Nakabalik na kami noon sa Manila at 1 buwan na rin ang nakalipas mula na mangyari ang trahedya. Isinara na ang kaso ni Tommy sa tulong ng statement namin ni Jared. Sinabi namin sa kanila ang lahat, maliban sa pagiging aswang ni Lilet at Letty. Inamin namin na si Letty mismo ang pumatay kay Tommy dahil na rin sa ginawa ni Tommy sa kanya noon. Nalaman din ng pulisya ang ginawa ng kambal pagkatapos ng ginawa nila kay Tommy. Sinubukan namin bumalik sa normal noon. Bumalik kami sa trabaho. Bumalik sa dating routine. Pero may mga bagay na kinasanayan na namin na unti-unti ring nagbago. Gabi-gabi, naririnig kong umiiyak si Jared sa banyo. Binubuksan niya ang gripo para matakpan ang hikbi niya. Pero naririnig ko pa rin. Araw-araw, nakatulala siya sa kawalan habang kumakain kami. Kapag niyayakap ko siya, parang yakap ko ang isang estatwa. Malamig, walang buhay. Nandito ang katawan niya, pero ang isip niya naiwan sa gubat. Han, hindi ka kumakain. Niluto ko yung favorite mo. Busog ako eh. Jared, kailangan mong kumain. Pumapayat ka na. Pwede ba, Irene? Huwag mo akong tratuhin na parang bata. Okay lang ako. Hindi ka okay, Jared. 1 buwan na. Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo magpapanggap na nandito ka pa sa relasyon na to? Nandito ako. Umuwi ako, di ba? Kasama mo ako, di ba? Ano pa bang gusto mo? Gusto ko yung Jared na mahal ako. Hindi yung Jared na napipilitan na lang mabuhay. Doon ko na-realize, hindi sapat ang pagmamahal ko para gamutin siya. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, ikaw pa mismo ang nagiging harang sa paghilom niya. Noong gabing yun, nagdesisyon ako. Nag-impake ako ng gamit. Lahat. Damit, sapatos, pati yung mga litrato namin. Irene? Anong ginagawa mo? Bakit? Bakit naka-impake ka? Aalis ka ba? Jared, kailangan natin to. Kailangan na nating maghiwalay. Bakit? Dahil ba sa sinabi ko kanina? Sorry. Sorry na, Irene. Pagod lang ako. Okay na ako. Lumilipas na. Huwag mo akong iiwan. Ayoko na mag-isa pag-iusap. Jared, makinig ka sa akin. Natatakot ka mag-isa, kaya ka kumakapit sa akin. Pero hindi pagmamahal ang tawag dyan. Survival yan. Ginagawa mo akong bandage sa sugat na iniwan ni Letty sa puso mo. Paano pag gumaling ng sugat? Itatapon mo na ang bandage? Paano naman ako noon? Hindi totoo yan. Mahal kita. Ikaw ang fiancé ko. Mahal mo ako, alam ko. Pero mas mahal mo pa rin siya. Huwag na tayong maglokohan, Jared. Nararamdaman ko. Kapag hinahawakan mo ang kamay ko, alam kong kamay niya ang hinahanap mo. Kapag tinititigan mo ako, alam kong siya ang nakikita mo. Kapag binabangungot ka,
Pangalan niya ang sinisigaw mo, hindi sa akin. Hindi ako pwedeng maging pangalawa sa multo niya habang buhay. Hindi ko sinasadya. Gustong-gusto kita mahalin ng buo, Irene. Pero hindi ko alam kung paano aanisin ito. Ang sakit-sakit pa rin. Kaya nga kailangan ko munang umalis. Para pagalingin mo muna ang sarili mo. Para harapin mo ang sakit ng walang panakip-butas. Aalis ako, Jared. Pupunta ako sa Canada. Tinanggap ko yung offer ng kumpanya namin na matagal ko nang tinatanggihan dahil sa'yo. Babalik ka ba? Magkikita pa ba tayo? Kung talagang para sa atin, magkikita tayo ulit. Pero sa ngayon, pagaling ka muna. Buuin mo muna ang sarili mo, Jared. Hanapin mo kung sino ka nang wala si Letty at nang wala ako. Para kapag nagkita tayo ulit, ako na ang mahal mo. Hindi na lang yung babaeng sumalo sa'yo nung wasak ka. I'm sorry, Irene. And thank you. Umalis ako ng gabing yon habang umuulan. Ang sakit-sakit iwanan ang taong mahal mo higit sa lahat. Pero minsan, ang pag-alis ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal. Iniwan ko siya para ipagpatuloy niya ang buhay niya. Lumipas ang 3 taon ng katahimikan. Nasa Canada ako. Nagpapakabisi sa trabaho, nilulunod ang sarili sa lamig na winter at sa tambak ng paperwork. Wala kaming komunikasyon. No calls, no texts, no emails. Dahil yun ang usapan. Total detachment. Mahirap. Araw-araw gusto kong damputin ang telepono. Gusto kong itanong kung kumain na siya, kung binabangungot pa rin ba siya. Pero pinigilan kong sarili ko. Dahil kung tatawag ako, masisira ang proseso. Kailangan niya matutong mabuhay nang wala ako. Ang balita ko mula kay Manang Fe, nagsimula siyang mag-therapy. Hinarap niya ang mga demonyo sa utak niya. Hindi niya tinakbuhan ang sakit. Ninamdam niya ito hanggang sa maubos ang pait. Bumalik siya sa simbahan. Hindi para magdasal ng himala, kundi para magpasalamat na buhay pa siya. Bumalik siya sa probinsya. Hindi para magluksa, kundi para bigyang liwanag ang lugar na yon mula sa dilim. Inayos niya ang rest house. Tinanggal niya ang lahat ng anting-anting at panakot. Dahil na-realize niya, wala naman dapat katakutan kung malinis ang konsensya mo. Ginawa niyang maaliwalas ang bahay na dati kulungan ng mga sekreto ni Taming. Dahan-dahan niyang binuo ang mga piraso ng puso niya. Pinagtagpi-tagpi niya ito gamit ang sarili niyang lakas. Hindi para sa akin, hindi para kay Letty, kundi para sa sarili niya. Isang beses, naglalakad ako sa park pagkatapos ng trabaho noon, gaya ng palagi kong ginagawa. Sa gitna ng lamig at makapal na nyebe, iniisip ko kung kamusta na siya. Kung may iba na ba siya? Kung nakalimutan niya na ako pagkatapos ng 3 taon. Baka masaya na siya. Baka may pamilya na siya. Yumuko ako at inayos ang gloves ko. Hanggang sa may narinig akong pamilyar na boses. Isang boses na 3 taon kong hindi narinig. Pero kabisadong-kabisado pa rin ng puso ko. Excuse me, miss? Nahulog mo yung gloves mo. Jared? Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Nagtanong ako sa tita mo kung nasan ka. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pupunta dito hanggat hindi ako buo. Hanggat may extra baggage pa akong dala. Ayokong pumunta dito para gamitin ka ulit bilang rebound, Irene. At ngayon, kumusta ka na? Ngayon, ayos ng lahat, Irene. Bumisita ako sa kanya bago ako umalis. Nagpaalam ako. At sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang sakit.
Alaala na lang siya. Alaala na lang sila. Kaya nandito ako. Dahil gusto kong malaman kung may puwang pa ako sa puso mo. Hindi ako nakasagot. Bumuhos ang luha ko. Akala ko nakamove on na ako. Pero nung makita ko siya, bumalik lahat. Hindi yung sakit, kundi yung pagmamahal. Irene, nung umalis ka, akala ko katapusan na ng mundo ko. Nagalit ako sa'yo. Nagalit ako sa sarili ko. Pero tama ka. Kailangan ko yon. Kailangan kong hanapin ang sarili ko para maging deserving ako sa pagmamahal mo. 3 taon akong naghintay. 3 taon kitang minahal mula sa malayo. Pero kahit 10 taon pa, hihintayin kita. Basta sabihin mo lang. Jared! Irene, pwede ba tayong magsimula ulit? Will you marry me? Gaya ng dapat nating gagawin noon. Oo, Jared. Han, matagal na kitang pinatawad. Mahal na mahal kita. Salamat, Han. Mahal na mahal din kita. 1 taon matapos ang proposal, bumalik kami sa Pilipinas. Natuloy din ang kasal na matagal nang naudlot, pero hindi sa beach. Hindi sa lugar kung saan nagsimula ang bangungot. Pinili namin ang isang garden sa Tagaytay. Mataas, malamig, tanaw ang lawa at bulkan. Maaliwalas. Nandun si Manang Fe, na ng mga panahong yon ay matanda na. Pero nakangiti pa rin habang nagpupunas ng luha. Nandun ang mga magulang namin. Ang mga kaibigan na nanatili. Si Clarice pa din ang wedding coordinator namin. Nakaharap kami sa altar ng simbahan ngayon. Pakiramdam ko ang ganda-ganda ko sa simpleng gown na suot ko. Si Jared nakabarong, umiiyak. Pero alam kong luha yun ng tuwa at pasasalamat. Sina Letty, Lilet at kahit si Tammy, nandun pa rin ang peklat na iniwan nila sa puso ni Jared at sa puso ko. Pero hindi na yun masakit. Paalala na lang yon na nakaligtas kami. Na kahit anong mangyari, ang buhay ay nagpapatuloy. Nagmamahal, lumalaban. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay laging nananaig sa huli. Muli ako po si Irene. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Grabe, hinga muna tayo ng malalim. Napakabigat ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating sender ngayon, no? Naku, sa ginawa ni Tammy, parang mas bagay yata ang tawag na Beastman kaysa Bestman, hindi ba? Kayo ba, mga mahal naming mga tagapakinig? May mga best friend din ba kayo na parang kapatid ng turing nyo? Naku, silipin nyo maigi ha. Baka mamaya sa likod ng mga ngiti nila, may itinatago palang matulis na pangil. Malay nyo, yung inaakala nyong kakampi na poprotekta sa inyo siya pala magtutulak sa inyo sa kapahamakan. Naku, wag naman sana. Pero seryoso mga kaibigan, naniniwala ako na sa buhay na to, walang sikretong nananatiling nakabaon habang buhay. Si Tammy akala niya na itago niya na ng tuluyan ang krimen niya dahil lumipas ng 10 taon. Akala niya dahil patay na ang biktima ay tapos na ang lahat. Pero nakita naman natin sa kwento, di ba? Ang kasalanan, parang anino yan. Kahit saan ka magpunta, susunod at susunod sa'yo. At kapag naningil ang karma, naku po, minsan mas matindi pa sa inaasahan natin. Hindi man sa korte ng tao, kundi sa paraang hindi natin maipaliwanag. Kaya ang paalala ko lang, maging tapat tayo at huwag hayaang lamunin ng inggit o pagnanasa. Dahil sa huli, konsensya rin natin ang papatay sa atin. Sana'y may napulot kayong aral sa episode natin ngayon ha. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwentong kababalaghan. Muli,
Ito ang inyong lingkod, Miss Amy. Hanggang sa muli po. We'll always